Yan, start. Yan. So, our lesson for this week is Philippine popular culture, the overview and culture of the culture and society. So, the definition of culture is that it involves, the culture involves with the symbols, language, norms, values, and artifacts that characterize any society and that shape the thoughts, behaviors, and attitude of the members of the society. So sinasabi na merong mga may mga part or sabihin natin may bumubuo sa kultura, no? Ano yung bumubuo sa kultura? Ito yung mga symbols, the language, yung lengguwahe o yung paraan ng pagsalita, ng pagkipag-usap, norms o yung mga normal, mga nararapat, um, mga karapat-dapat na ginagawa. Yan, the values, kung ano yung mahalaga, ano yung iniisip na mahalaga ng mga mamamayan. Yan, at artifacts o yung mga totoong bagay, no? Mga bagay na nahahawakan, tangible things na um, associated or created, no, within the society. Ayan. That all of this, no, itong mga artifacts na ito, yung mga gamit, physical things, mga values, no, mga mahalaga, no, mga mahalaga, ano yung mahalaga sa mga tao na yon, mga normal, yung mga normal or yung mga katanggap-tanggap doon sa lipunan, lengguwahe, paraan ng pagkipag-usap, at yung mga simbolo, yan po, no, yung nakaka-shape, no, somewhat umaapekto at humuhulma sa paraan ng pag-iisip ng mga mamamayan nung lipunan na yon. Bukod sa pag-iisip, pati yung kanilang behavior, yung paano sila gumalaw, paano sila kumilos, yan, at yung kanilang attitude o yung kanilang pakikitungo sa kapwa nila, no? Yun yung humuhubog yung mga bagay na yan, the symbols, the language, the norms, values, and artifacts. So later on, discuss natin isa-isa yung mga bagay na yan. So culture encompasses objects and symbols, the meaning given to those objects and symbols, and the norms, values, and benefits that pervade social life. No, culture daw, no, it encompasses objects and symbols. So mga bagay at mga simbolo. Pag yung mga simbolo, these symbols can be tangible, can be it is visible, no? So visible siya, tinitingnan natin siya. Yan yung mga simbolo and the meaning given to those objects and symbols. So may mga bagay, may mga larawan o mga simbolo at meron tayong ina-associate na meaning doon sa mga object na yon at mga simbolo na yon, no, na nagiging normal, mahalaga at bahagi ng paniniwala sa isang lipunan. Kaya tinatawag natin na culture is a shared meaning, no? Isa siyang ibig sabihin o isa siyang kaisipan na involve lahat, no? Lahat o marami doon sa isang lipunan. Okay? So, katulad ng shared halimbawa, yung encompasses object and symbol. Yung object sa atin, for example, yung watawat natin, yung watawat ng Pilipinas, it is an object. No, it is an object and we associated a meaning on that object. No? Anong meaning natin sa watawat? No? Pagka yung watawat ay nakawagayway, ibig sabihin kung ano, nagbibigay yun ng meaning doon sa mga nakakita doon sa watawat. Diba? Sa Pilipinas kasi tayo dalawa yung meaning natin sa watawat Paanong dalawa, sir? Kapag asul yun nasa itaas, diba? Yung asul yun nasa itaas, meaning nasa panahon tayo ng kapayapaan. Ganun yung konsepto. Pero kapag pag nasa yung pula na kulay sa watawat ang nakataas, diba? Nagbabago yung ibig sabihin ng watawat. Ngayon, sa ibang bansa, hindi ganun. No? Hindi ganun yung watawat nila. Wala silang ganun. May mga siguro ilang mga bansa na may ganun. No? Hindi natin maisa-isa. Pero most of the flags ng mga nations sa iba't ibang bansa, wala siyang ganung change of meaning or change of meaning, no? Kapag binago mo yung orientation, 'di ba? Pero yung sasabi natin na in culture has objects and these objects has associated with meaning, no, na tumatak at
alam at pinaniniwalaan ng mga tao sa lipunan. Yan. Bukod sa watawat is an object, it also a symbol, no? Yung sasabi natin na yung symbol is yung symbol na blue, pag nasa itaas yung blue, it's peace, no? It's a symbol. Na isa siyang simbolo, isa siyang larawan na merong ibig sabihin. Ayun. So, again, isa lang yan sa mga example ng object and symbols na nag-exist sa lipunan natin. And we all have a shared meaning for that, no? Are you still following? Thumbs up na kung nakikinig pa kayo. Yeah, thank you. So, that's how we said shared meaning, no? Ngayon, there are components of culture, no? May components or may bumubuo sa kultura. Now, number one is the symbols. Symbols are an important part of the culture and help members of a society interact. They include both objects and non-verbal means of communication. Failure to understand the meanings of symbol can make it difficult to interact. Ayan. Yung simbolo daw, mahalaga siyang bahagi ng kultura, no? Bakit? Kasi it comprises the non-verbal, no, means of communication. Kung meron tayong language na part ng culture, ang symbols naman holds yung non-verbal means of communication, no? They include objects. Yan. For example, kung nagmamaneho kayo ng sasakyan, 'di ba? There are so much symbols in near the road, no, telling information. Those are symbols and it has meanings. No? Bawat isa dyan, each of those symbols has its own meaning. Ayan. They are not in text, but they are more of into objects or into symbols, simbolo, or more on images, no? More on icons. Yan. Na gives us meaning. Ayan, na itinuturo sa atin. Kung nagda-drive ka, bago ka makakuha ng lisensya, kailangan kabisado mo yung mga icons na yon, yung mga symbols na yon. Kasi failure to understand the meaning of those symbols can make us difficult to interact doon sa lipunan na yon, no? Katulad ng mga nasa kalsada. Ayan, kung ikaw nasa kalsada, mahirapan ka mag-interact if you don't know those symbols na yon. Ano pa, yung ating mga non-verbal cues, no? Yung ating mga non-verbal cues, yung mga hi, yung mga pagkaway-kaway. Yan, hi, saludo, yung pakikipagkamay, 'di ba? Yung pagbow. Those are non-verbal means of communication. They are symbols, no? Mga simbolo sila na if you fail to understand those symbols, misunderstood mo at mali yung interaction na magagawa mo, 'di ba? Ayan. Ganun yung halaga ng symbols, no? Sana na nagigets yung point ko, no? These are the examples of symbols, no? They are non-verbal. They are hindi sila linguistic, no? Hindi sila about, it doesn't concern about a certain language. Sabi nga namin, marami sa mga symbols are multi language, no? Kahit Pilipino ka, kahit English ka, 'di ba? Kaya mong intindihin yung mga simbolo na ito. They have what we can say is equivalent doon sa society natin. For example, this one, no, itong nakita niyo ba yung tinuturo ng mouse ko, the clock, 'di ba? So ano natin yan, alarm, 'di ba? Alarm clock, kape, 'di ba? Kape, inumin, eroplano, yung mga yan, 'di ba? Eroplano, siguro sabihin natin departure ito, no? Departure, pa nakita mo, departure area yan, 'di ba? Pag binaligtad mo yung simbolo na yan, pagpababa yan, ibig sabihin diyan naman yung arrival, 'di ba? Parang ganoon yung concept natin. Yung sa palikuran, yung babae, yung lalaki, 'di ba? Multi-language siya eh. Pwede siyang female, pwede siyang male, ayan, or rather pwede siyang male, pwedeng lalaki, 'di ba? So, kahit anong language pwedeng magamit. They are universal
And the meaning may depend on the society kung saan ito ginagamit o saan ito nag-originate. Ganun yung concept niya. No? So those are the symbols. Again, symbols are objects and non-verbal means of communication. No? Ayan. Are you still following? Thumbs up nga dyan kung kung nakakasunod. Thank you. Ayan. Yan. Let's have the another components of culture. Now, the components of culture, which is the language, no, is another important element of culture and fundamental to communication. No? If the Sapir-Whorf hypothesis is correct, language shapes the thoughts and perception of society's members. Yan, unahin natin yung language is another important element of culture and fundamental of communication. Napakahalaga, no, na aspeto ng communication yung language kasi the language is the whole way, no, the basic way to communicate, 'di ba? Pagsasalita, pagsusulat, ano pa ba? Kahit yung pagkapa, no, yung braille ba tawag sa ganun, no? Yung tama ba? Yung sa bulag, 'di ba? Braille ba tawag na nun? Yung sign language, ayan. Yung American Sign Language, they are basically language. They are made of words, sentences. They are made of letters, ayan. And tandaan nyo that the letters, if it's written, yung letters, it's a symbol. No, yung letter. Pero pag pinagsunod-sunod mo na or inarrange mo na yung letters, you will create a word, and then those words, when you arrange those words, you will create sentences. And these words and sentences are now part of the language, no? Not symbols na, kundi part na sila ng language. Okay? Sinasabi dyan na if the Sapir-Whorf hypothesis is correct, language shapes the thoughts and perception of society's members. Yung Sapir-Whorf hypothesis kasi sinasabi dyan na yung paraan natin ng pag-iisip, nakadepende daw yan doon sa lengguwaheng ginagamit natin, no? At yung perception of society's member is nakadepende din doon sa lengguwahe. Paano example yan, sir? For example, when you watch a State of the Nation address, no? Yung State of the Nation address, kapag yung statement ng Pangulo is English, it tickles our head, no? Ginugulo niya yung isip natin and conditioning our mind kapag English yung sinasabi nung Pangulo. Tingin natin the message is for the educated, mga edukadong mga Pilipino, no? So somewhat doon sa aspeto na yon, sinishape niya yung paraan natin ng pag-iisip. Kung halimbawa, ang tingin mo sa sarili mo, mahirap ako at uneducated ako and I can understand English. At itong Pangulo, for example, during his or her State of the Nation address, speaks English. Ang nasa isip mo, this is not for me. Kasi hindi ko maintindihan no? Kasi mahirap lang ako Hindi ako educated, hindi ko maintindihan, so hindi para sa akin to, no? So that's how it shaped the thoughts, and then later on shapes the perception of the society members. Perception towards the speaker, yung tinutukoy natin, no? It's yung perception ng mga audience na hindi makaintindi ng English will be different para dun sa mga compared doon sa mga Pilipino o nakikinig na nakakaintindi ng English, no? Parang ang tingin natin kapag may kausap tayo at ini-English tayo nung kausap natin, parang parang hindi ganoon kaganda. Parang alam mo 'yon, parang may masama tong sa akin may masama tong plano sa akin Kasi nagsasalita siya ng hindi ko naiintindihan. Di ba pag ganyan yung biruan natin kapag halimbawa may nakilala ka na mga taga-ibang yung mga taga-ibang
part Tagalog ka, no? Nakilala ka mga Kapampangan, mga Bisaya, yan, mga Bisaya, mga ano pa ba, iba pang lengguwahe. Tapos habang nakikipag-usap ka, bigla siyang nagdialekto, no? Yung bigla siyang nagsalita ng dialekto niya na ang iniisip mo, bakit niya kailangang sabihin yun sa ganong dialekto? Hindi ko naman maintindihan yun. Siguro may masama siyang plano sa akin. So, yun yung sinasabi ni Sapir-Whorf hypothesis na yung paggamit, no? Yung paggamit ng language can shape the thoughts and also the perception of the society members to the speaker, no? Nagagets nyo yung nagagets nyo yung point ko? Thumbs up nga. Thumbs up nga nung nagagets. Ayan. So, language is very important. And language somewhat changes our way of thinking, no? And even the perception. Isa pang example ng Sapir-Whorf hypothesis. Ito yan. Kapag nakikipag-usap ka sa mga, sabi natin, ka-level mo ng mga tao, kaibigan mo, tropa mo, no? O kaya katrabaho mo, kaklase mo, and then you speak a different language with them, it creates a message, a subliminal message towards your audience, sa mga tropa mo. Halimbawa, Tagalog kayo lahat, casualan lang na usapan, bigla ka nag-English, no? Sasabihin na sa'yo, ang konyo mo naman. So, nagbago yung perception sa'yo, no? And, bakit nagbago yung perception nila sa'yo? Kasi, nabago rin yung pag-iisip nila. Because you just use a language na parang off gamitin during that time, no? Parang nagkonyo ka, nag-English ka, nagbuong sentence ka ng English, pare-pare naman kayo mga Tagalog, di ba? Sabihin sa'yo ng mga kaibigan mo, yabang mo naman, di ba? Ang mo naman, ang konyo mo naman. Yan. So, yung pagiging konyo is a statement somewhat kasi na-change na yung kanilang perception. At nabago na yung kanilang perception because yung pag-iisip nila is ganun din, no? Na kapag nag-i-English yung tao, matalino, mayaman, alam mo yun, magaling. So, yun yung shaping of thoughts. Ayan. So, that's the language. Siyempre, we have yung mga sample ng language. We have the English, the Filipino, ayan. And then, mga Chinese, ayan, mga Mandarin, ayan. Our culture can be thought of as lens through which we experience the world and develop shared meaning. It follows that the language that we use is created in response to cultural needs. In other words, there is an obvious relationship between the way in which we talk and how we perceive the world. One important question that many intellectuals have asked is how the language that our society uses influences its culture. And isa-isahin natin to. No? Our culture can be thought of as a lens, no? Through which we experience the world and develop shared meanings. No? Isa siyang lente na ginagamit natin para maunawaan natin yung mundo. Ganun daw yung kultura. No? And para masabi mong naunawaan mo yung mundo, parang hirap kasi sabihin na naunawaan mo yung mundo. Paano mo naunawaan yung mundo, di ba? So naunawaan mo yung mundo because you understand the meaning that is being shared within that society. No, yung start recording. Yan. May guess ako rito. Check. Tanggal ata. Yan. So, tuloy natin. Tanggalin ko na yung video. Okay, so let's discuss again. Dinig niyo ako malinaw? Yes po, sir. Okay.
So, sabi, our culture can be thought of as a lens through which we experience the world and develop shared meanings. It follows the language that we use. It is created in response to cultural needs. So, sabi ko kanina, yung language is a way sorry, it's culture is a lens, no, that we can which we can experience the world and develop shared meanings. So in order for us to understand the world where we are living, we have to understand the shared meanings. And shared meanings, shared mga values, ayan, mga values, mga beliefs. And how can we understand that if we don't know how to understand language, no? Kung wala tayong language na alam gamitin. So, it follows that the language that we use is created in response to cultural needs. Sinasabi that the language that we use is created in response to cultural needs. May pangangailangan yung kultura, kaya meron tayong lengguwahe na ginagamit, no? Yeah. Parang nung simula yung mga tao, no, kung yung history, yung mga tao, 'di ba, grupo-grupo na yan, nagkaroon ng sabi no man is an island. So walang taong isa lang. So laging meron siyang kasama. 'Di ba? Even Adan, no, si Adan, merong Eva, and then nagkaroon sila ng pamilya, lumawak ang mga tao. So ang tao sanay na hindi sanay yung tao na mag-isa. No? Laging may kasama, laging may grupo na kinabibilangan. And in order to communicate with those group members or with the other members of the society, they created language. Yun yung dahilan. So it's a response to cultural needs. It's a response, language is a response for the need for shared meaning. Ayan, or napagkasundo ang arbitrated meaning or napagkasundo ang meaning. In other words, there are an obvious relationship between the way in which we talk and how we perceive the world. Ayan, there's an obvious relationship between the way in which we talk and how we perceive the world. Yes, Rona? Sir, excuse lang po, may pinapresent po ba kayo ngayon? Ay, oo nga pala, no? I'm sorry. Tama. Okay. Supposedly meron akong pinapresent. Okay, sir. Tama. Thank you po. Thank you. Oo. Ayan. Yan. Yan. Okay na? Yan. Kita nyo? Okay na po, sir. Yan. Thank Salamat you. po. Thank you, ha. Pag ganun, tama yun, ipaalala nyo sa akin kasi minsan hindi ko na nakikita yung nakikita nyo. Okay, so, ayan, sabi nga natin, it's a obvious relationship between the way which we talk and how we perceive the world. Meaning, kung paano natin nakikita yung mundo, ganun tayo nakakapagsalita. And yan yung, kung naalala nyo pa yung mga teorya dati sa Pilipino, yung teorya ng wika, yung teoryang ano ba yun? Bawaw. Yung teoryang bawaw. Yung teoryang bawaw, sinasabi na yung marami sa mga lengguwahe ay marami sa mga salita. Yung tawag natin sa mga salita na yon ay kung paano natin siya naririnig, 'di ba? Katulad ng wiwi, no? Bakit wiwi tawag mo sa ihi? 'Di ba? Wiwi muna ako kasi pag nagwiwi ka, yun yung naririnig mo, no? Yung tunog ng pagtama ng ihi mo dun sa sahig, no? Yun yung naririnig mo. Hindi ko lang alam kung saan. Pero ganun yung ideya, 'di ba? Yung ang tawag mo sa mga hayop, ang tawag mo sa kwago ay kwago. Bakit kwago? Kasi yung huni niya ganun, kwago, kwago ganun, 'di ba? So ganun yung point nung yun daw, no? There's an obvious relationship between the way in which we talk and we perceive the world. Kung anong pananaw natin, anong pagtingin natin, anong narinig natin dun sa mundo, ganun din yung paraan natin ng pagsasalita, no? Yung isa pang example niyan is yung tunog daw ng tunog ng paano pag nagkwento ka ng umaga. Halimbawa, sa lugar namin, gumising ako ng umaga.
meron akong dahil nagising ako ng tunog ng manok. Sabi ng manok, tiktilaok, 'di ba? So yung tiktilaok na yon, it differs from where you came from, no? Kasi sa Pilipinas, tiktilaok ang tawag namin. Sa Amerika, ano bang tawag sa Amerika? Crocodile, parang ganun eh. Crocodile, 'di ba? Taray. 'Di ba? Nagigets niyo yung point ko? Diyan pa ba kayo? So ganun, no? Marami sa mga salita na naimbento para sa lengguwahe ay nakabase sa paano natin narinig yung mundo, no? Yung pinagmula ng mga tunog na yon. Ayan. Um, yeah. So there is a relationship. One important question that many intellectuals have asked is how the language that our society uses influences its culture. So sinasabi yan, a question that many intellectuals have asked is how the language, paano nga ba yung lingwahe na nasa lipunan natin ay ginagamit, no, para baguhin yung ating kultura. So, yun yung sumasagot, no, doon sa kapangyarihan ng lengguwahe to change our to change our perception, no, yung perception sa mundo. Kasi nga culture is being influenced by language because language is a product of our perception in the world. No, kung paano natin nakikita, narinig, nararamdaman yung mundo, ganoon natin nabubuo yung lengguwahe. At kapag ka nag-usap-usap na yung maraming tao, no, na marami iba't ibang pinanggalingan, naiimpluwensyahan nila yung mga tao na yon, yung ibang tao na may ibang kultura. So naipapasa yung lengguwahe na nabuo galing sa ibang lugar papunta sa iba pang mga lugar o iba pang mga lipunan. Katulad sa Pilipinas, ang tawag natin sa huni ng manok ay tiktilaok. Ngayon, sa pakikipag-usap natin, sa patuloy ng pakikipag-usap natin, at sinasabi natin na tiktilaok ang tunog ng manok, naiimpluwensyahan natin yung yung ibang tao na marinig yung tunog ng manok gaya ng pagkakarinig natin doon sa tunog ng manok. Nagets niyo ako? 'Di ba yan din yung mga yung mga kung familiar kayo sa mga misheard lyrics, 'di ba? Yung yung advertisement ng ng Pride. Mas puti ito, mas puti ito. Eh ngayon merong nag-joke, sabi niya parang tunog mashed potato. 'Di ba? Mashed potato, 'di ba? Ngayon, pag narinig mo na yung advertisement ng Pride na mas puti ito, ang dinig mo na mashed potato na. 'Di ba? So somewhat because of that, 'di ba? You cannot unheard it, 'di ba? Nagigets niyo yung point ko? 'Di ba? That's how powerful the language is, and that's how language influences other culture, no? Ayun. Relate kayo, no? Alam niyo yun eh. Mashed potato. Mashed potato. Mashed potato, di ba? Ayan. Anthropologist and linguist Edward Sapir and his student Benjamin Worf were interested in answering this question. Together, they created the Sapir-Whorf hypothesis, which states that how we look at the world is largely determined by our thoughts process, and our language limits our thought process. It follows that our language shapes our reality. In other words, the language that we use shapes the way we think and how we see the world. Since the Sapir-Whorf hypothesis theorizes that our language uses shape our perspective of the world, it follows that people who speak different language have different world views. Yan. So, ang ganda ng nito, no? Because of different language, because of variation of language, nagkaroon din ng variation of worldview, no? Yung pananaw sa mundo. Parang sabihin na natin na sa Pilipinas, may mga salita tayo na walang direktang katumbas, no, sa ibang lengguwahe. Katulad na lamang ng kilig, no? Yung kilig. Anong sa atin kilig? Alam niyo yung kilig, 'di ba? Ito yung definition natin ng kilig. Kapag ikaw ay ikaw ay pinansin ng taong gusto mo rin. Alam mo yun, yung taong gusto mo, pinansin ka. May
kakaibang pakiramdam na naramdaman ka, yun yung kilig, no? 'Di ba? Kilig din yung tawag natin kapag matagal ka, isang araw ka nang naiihi, tapos wala kang maihian, 'di ba? Tapos pag uwi mo ng bahay, nakaihi ka, tapos meron kang panginginig mula mula kalamnan hanggang sa batok o sa ulo. Kilig din yung tawag natin doon, 'di ba? Sa ibang bansa, meron silang tinatawag na butterfly in stomach, 'di ba? Pero tama ba? Parang hindi ko alam, hindi ko naman hindi naman ako kumain ng paru-paro, eh, 'di ba? Ano bang pakiramdam ng butterfly in stomach, 'di ba? So, walang katumbas. May mga salita na walang katumbas sa ibang lengguwahe. And because of that, masasabi mo na iba yung pananaw nating mga Pilipino sa mundo, iba yung pagtingin natin sa mundo kaysa doon sa ibang bansa, no? Nagets niyo yung point ko? Katulad um ng ng kapayapaan, no? Yung sige, kapayapaan, peace, 'di ba? Ano bang ibig sabihin ng kapayapaan? So, bawat lengguwahe, um, meron silang ideya ng ganong konsepto. So, kung wala tayong masabing hindi natin alam kung anong tawag doon sa salita na yon o sa pakiramdam na yon, hindi rin natin alam kung paano ko sabihin, ito yung sinasabi ni Sapir-Whorf na it states that how we look at the world is largely determined by our thoughts process, and our language limit our thoughts process. Kung hindi mo alam kung ano yung tawag sa bagay na yun, hindi mo papansinin yung bagay na yun. No? Pababayaan mo na lang. Kasi wala tayong wala tayong maitawag dun, eh. No? So kung doon nililimitahan ng lengguwahe yung our thought process. Kapag wala na tayong salita natutumbas para dun sa bagay na yun, sa pangyayari na yun, o sa ideya na yun, tumitigil na yung pag-iisip natin, no? Ganun yung konsepto. Ayan. Now, components of culture, which is the norms. The norms, also called a social norm, are rule or standard of behavior shared by members of the social group. Okay? Buksan ko ulit yung camera ko para gusto nung baby ko na nasa harap ng Ayan, kita niyo na yung ko. Kita niyo na ako, dilim na, no? Yan talaga pag Ayan, para tanggal. Wait lang Anyari. Ayaw na. Hayaan nyo na nga. Okay, so next is the norm. Ayan, they are rules and standards of behavior. Ito yung mga behavior na dapat binibehave or rules, no? Mga batas. There are ethics, they are law, no? That running within the society, and it should be followed by members of the social group. Now, norms may be internalized, incorporated within the individual so that there is no conformity without external rewards or punishment, or they may be enforced by positive or negative sanctions from without. Ayan. So, parang yan. Ito yung rules na dapat gawin ng tao. Ito yung pwede. Ito naman yung bawal o hindi dapat gawin. Ngayon, kapag ginawa mo yung mga bawal o hindi dapat gawin, mapaparusahan ka. No? So, ngayon, sa bahay natin, bawat isa sa atin, smallest unit natin ng society, the smallest unit of society is the family. Sa loob ng pamilya, merong norms na tinatawag. Ito yung rules and standard of behavior. Dapat ganito ka kumilos. Dapat ganito ka maksalita. Dapat ganito ka gumalaw. Yun yung tinatawag nating social norms, no? Katulad na lang ng kailangan gumamit ka ng po at opo. Kailangan magmano ka pagka nakikita mo yung mga magulang mo.
They are the rules and standards. Ngayon, kapag hindi mo sinunod 'yan, no, you get negative sanctions or yun nga, no, parusa. Ayan. The social unit sharing particular norms may be small, a clique of friends, or may include all adult members of the society. Yung social unit yan may be small, katulad ng clique of friends. Sa inyong tropahan, sa inyong magkakaibigan, meron kayong dinidevelop na norms o sabihin nating standard behavior na ito dapat yung ginagawa natin bilang magbabarkada. Katulad ng dapat sabay tayo umuwi. Parang gano'n, no? Kapag di ka sumabay sa amin, di ka na namin tropa. 'Di ba? So, yun yung parusa. Ano pa? Yung mga bawal, no? Um, kapag yung alam mo, silosa yung tropa mo, sabihin, oh, toral, nakikipag-usap ka sa kaaway ko, kaaway na rin kita. Ayan. So, rules of behavior, standard rules or behavior na sinusunod dapat ng mga miyembro ng isang unit ng social unit na tinatawag o sa isang tropa. Ganun yung concept. Parang sa relasyon, parang sa magjowa. Kapag may jowa ka, ayan, kailangan if you really love me, you put my profile picture. You put my picture as your profile picture. 'Di ba? Ganun 'yun. So, rule is standard 'yon na siniset nung isa dun sa magkarelasyon, 'di ba? Na pag hindi mo ginawa 'yon, may problema tayo, 'di ba? Nakakasunod pa kayo? Thumbs up nga pagka nakakasunod. Yan. So, thank you. So, yeah, Matthew. May tanong ka? Sir, wala naman. Ah, Pindutot lang po. Sorry po. Pinindot. Okay lang. Sige. Norms are more specific than values or ideals. Honesty is a general value, but the rules defining what is honest behavior in a particular situation are norms. So, sinasabi yan, no, na norms are more specific than values or ideals. Ayan. Yung honesty is a value, no? Value, ibig sabihin mahalaga, no? Doon sa isa general value. Parang lahat dapat honest or lahat tinitingnan yung honesty na mahalagang katangian ng isang tao. Ngayon, the rule defining the values, no? Ano yung honest behavior? Yan yung tatawag nating norms. O kung ano yung level or extent, to what extent a certain what are the activities or behavior na magpo-fall, na magpapatunay na yun yung values o yun yung katangian, no? Parang sabihin na natin kung sa thesis, ito yung mga statement of the problem, 'di ba? Statement of the problem number 1, 2, 3 and 4. Yun yung norms, no? And then yung main question, yan naman yung values. Sana nakatulong yung sinasabi ko. Pero norms are more specific. And norms are more of the behavior. No, set of behavior or set of rules to define something, to define the values, no, to set para masabi mong ito yung katangian nung sinasabi nating value. Yan. Yan. There are two schools of thoughts regarding why people conforms to norms. Bakit tayo sumusunod sa norms, no? Bakit tayo sumusunod sa norms? O ba't natin inuunawa kung ano yung norms at bakit natin sinusunod ito? No? May dalawang eskwelahan or school of thoughts. Now, number 1 is the functionalist school of sociology maintains that norms reflect a consensus, a common value system developed through socialization. The process by which an individual learns the culture of his group. Norms contribute to the functioning of the social system and are said to develop to meet certain assumed needs of the system. Okay? So sinasabi na it's a reflect a consensus, no? Pinagkaisahan, no? At arbitrated, no? Pinagkaisahan na sabihin na ito yung dapat na ginagawa natin. Bakit? Kasi ito yung kailangan natin. No? It assumed the needs of the system. Sa grupong ito, kaya tayo ganito yung kilos natin. Kasi ito yung kailangan natin. Halimbawa, sa magbabarkada,
Nakita ka na nagkokopyahan. No? Kaya tayo nagkokopyahan dito kasi kailangan natin yung pagkokopyahan. So it's assumed needs of the system. Kaya nyo ginagawa yung bagay na yon. Kaya normal yung bagay na yon. Kasi pakaramdam nung mga miyembro, lahat ng miyembro nung grupo na yon ay sagot yon sa kanilang pangailangan. So parang ganito yung konsepto ng sa fraternity, no, yung mga hazing. Yan, yung hazing, yung pagpapadel. Bakit may pagpapadel? Yung functionalist school of thought, sinasabi na itong pagpapadel na ito ay pinagkasunduan ng lahat ng miyembro ng fraternity na ito. At lahat dumadaan dito bilang pagpapatunay na loyal ka, no? Or handa kang masaktan para dun sa buong kapatiran. Ganun yung school of thought na yon. Mayroong pangangailangan at yung ginagawa na yon, yung behavior na iyon is the solution for that need. Okay? Halimbawa, sa bahay natin, normal sa bahay nyo yung magpo at opo. Bakit? Kasi it assumed that respect is a need for the system. No? Yung respeto ay mahalaga doon sa sistema, doon sa grupo na yon, no? Valuable, mahalaga, mataas yung value, mahalaga doon sa pamilyang yon yung respeto. At yung pagpupo at opo at pagmamano ay siyang solusyon para maipakita yung pangailangan na yon, no? Yung pangailangan ng respeto. So para maramdaman nila na nirespeto mo sila, magsasalita ka ng po at opo. So yun yung functionalist school of sociology. Nagets niyo ako? Siya ay sagot. Ikaw ang sagot sa tanong, ganon, no? Siya yung sagot doon sa pangangailangan. Okay? Yung conflict school holds naman that norms are mechanism for dealing with recurring social problems. The Martian variety of conflict theory states that norms reflect the power of one section of the society over the other section, and that coercion and sanctions maintain these rules. Norms are thought to originate as a means by which one class or caste dominates or exploits others. Neither school adequately explain differences between and within societies. Ano naman yung conflict school? Yung conflict school of thought, no, is merong difference, no, ng level. Yan, yung change of level or difference of level and difference of power. Ibig sabihin, merong mataas at merong mababa. No? Sa isang grupo, may leader. Laging ganun yan. Laging may mataas, laging may mababa. Laging may dominante at may tagasunod. Ano? Nakasunod kayo? Thumbs up nga kung nakasunod. Yan. So, sa lipunan, laging dapat merong leader or boss, no? Sabihin natin na ganun, na siya yung namumuno. And sinasabi that these norms are being created by that leader, by that dominant person. No? So that yung coercion o yung pagkakaisa at yung sanctions, yung mga parusa, yun yung magpapatatag doon sa society na yon or magpapatibay nung grupo na yon. Parang halimbawa, sa pamilya na ito, no? Halimbawa sa pamilya, sasabihin nung nanay at tatay o nung tatay, kapag sa bahay na to, kami ang dapat na masusunod, no? So, they created a norms. Ito dapat yung gawin ninyo. Yan. Ito dapat ang gawin ninyo, ito ang pwede, ito ang bawal, no? Kailangan pag ganitong oras nasa bahay ka na. Set of rules, no? Behavior, pagdating na 9:00, nasa bahay ka na. Kasi kapag hindi mo sinunod yung rules na yon o yung behavior na yon, titiwalag ka, no? Paparusahan ka o kaya ititiwalag ka at tatanggalin yung coercion doon sa grupo na yon.
Okay? So, sinasabi that norms are thought to originate as a means by which one class or caste dominates or exploits the other. Kay Martian yan eh. Yung konsepto. Kay Marxist yung Marxist yung kanyang, yung thought, yung school of thought. So, yung kanina, sinasabi yung again, the functionalist school, may pangangailangan at yung behavior na yon or rules na yon ay kinakailangan para maibigay yung pangangailangan nung lahat ng tao doon sa isang lipunan. Sa conflict school naman, sinasabi na yung norms are mechanism, no? Or way para mapanatili yung pagkakaisa at pagsunod, no? Nung mga ini-exploit over para doon sa mga nagdo-dominate. May dominante at may leader. Okay? At ginagawa raw yun ng mga leader para manatili yung organization. Ayun. So, yun yung norms. Nagigets niyo ako? Thumbs up ka kung nagigets niyo ako. Yung point ko. Ayan, wala kayong tanong? Wala kayong gustong linawin? Ayan. So, norm is also used to mean a statistically determined standard or the average behavior, attitude, or opinion of a social group. In this sense, it means actual rather than expected behavior. Sinasabi diyan that norm, yan, statistically, ibig sabihin, majority, no? Majority of the people within that society or within that social unit, yun yung kanilang behavior. Yun yung kanilang attitude at yun din yung kanilang opinion, no? Halimbawa, may mga magkakaibigan na nerd. Halimbawa, magkakaibigan. So magkakaibigan, meron silang behavior na katanggap-tanggap sa kanilang lahat o kaya most of them katanggap-tanggap. At yung attitude at opinion nakatanggap-tanggap din doon sa social group na yon. So in the sense, yan, it is the actual kung paano tunay kumilos yung behavior at rules at katanggap-tanggap doon sa social group na yon. Hindi yung expected. Pag sinabi tayo expected behavior, dapat ganito, dapat ganyan. Pero kung hindi mo naman nakikita na gano'n yung nangyayari, hindi norm yung tawag sa gano'n. Expected norm yung tawag natin doon. Halimbawa, sa sa pamilya, sabi ng tatay, bawal sa bahay na to yung pagmumura. Ayan, sabihin ng tatay. Bawal sa bahay na to yung pagmumura. Narinig mo yung tatay nagmumura. 'Di ba? So, dahil narinig mo yung tatay na nagmumura, naniniwala ka na yung pagmumura is a norm. Normal lang yun kasi yung tatay nga, yung leader nga ginagawa niya 'Di ba? So, although expected natin, sinabi ng tatay na bawal, pero hindi naman niya ginagawa. So, hindi norm yung hindi pagmumura, kundi expected lang. Ang norm ay nagmumura sila. Kasi, yun yung actual no? Ayan. So, yung values, yan, ito na yung last natin. Bago natin, ito na yung last and then we're gonna continue with this on next meeting. Ayan. Pero asynchronous na. So last for today is the values, no? A culture's norm or values influence how people behave. Yan, it influence how people behave. Yeah. When we look around the world, we see several dramatic illustrations of cross-cultural variation in norms and values. In Japan, for example, harmony is a central value, while in the United States, individualism and competition prevail. Ayan. So, value accounts for stability of social order. They provide the general guidelines for social conduct. Values such as fundamental rights, patriotism, respect for human dignity, rationality, sacrifice, individuality, equality, democracy, etc., guide our behavior in many ways. Values are the criteria people use in assessing their daily lives, arrange their priorities, and choosing between alternative course of action. Yung value natin dito is the what is important. Ayan, tandaan nyo yun. Values in culture is what really matters. And what really matters account for stability of social order. Parang ito yung mahalaga sa akin. Therefore, this will be
the steps I'm going to do, no? Parang halimbawa, kung ikaw ay nag-aaral bilang estudyante, mahalaga sa iyo yung makatapos ng pag-aaral. So meron kang fina-follow na social order, no? Anong gagawin mong social order? Papakabait ka sa eskwelahan, hindi ka manggugulo, 'di ba? Gagawin mo yung mga assignment, 'yan. Gagawin mo yung mga assignment mo, gagawin mo yung mga activity mo para makapasa ka ng first year. Gagawin mo ulit yung mga activity, mga assignment mo, mga bagay-bagay para makapasa ka ng second year, ng third year, at pag nakapasa ka ng fourth year, graduate ka na. No, yun yung social order na tinatawag o yung pagkakaayos ng lipunan at mga kilos o galaw na ginagawa ng mga tao para maging katanggap-tanggap sila doon sa lipunan o kaya ay ma-achieve nila kung ano yung gusto nila mangyari. So maraming bagay. So kaya siya, they provide general guidelines for social contact. Pag sinabing social contact, the way we interact with our society. 'Di ba? Kung ano yung mahalaga sa iyo, yun yung tinitingnan mo, 'di ba? At ganun ka rin kumikilos, kung ano yung mahalaga sa iyo, yun yung tinitingnan mo. At yung mga kilos mo ay inaayon mo para ma-maintain yung mahalaga sa iyo. 'Di ba? Kung mahalaga sa iyo yung pag-aaral, gagawin mo lahat ng pinapagawa sa iyo kasi mahalaga sa iyo yung pag-aaral eh. Kasi iniisip mo na kapag hindi mo nagawa yung pinagagawa sa iyo, hindi mo ma-achieve kung ano yung mahalaga sa iyo. Ganun. Nagets niyo ako? Thumbs up ko kung nagets niyo ako. Nagets niyo yung point ko ng values. Ayan. Yeah, thank you. So values such as fundamental rights, patriotism, respect for human, individual democracy, etc. guide our behavior in many ways. So yung mga bagay na yan yung nag-guide sa atin, yung kilos natin. 'Di ba? Minsan bad trip ka na. No, inaasar ka ng kaklase mo. No, nababad trip ka na, naiinis ka na. Pwede ko ba tong saksakin? No, pwede mo ba tong pwede mo tong patayin, 'di ba? Hindi mo gagawin 'yun kasi may mahalaga ka. Ay hindi, pagka pinatay ko to makukulong ako. Hindi ko matatapos pag-aaral ko. Paano naman yung pamilya ko? Yung mga ganung konsepto. So diyan po pasok yung fundamental rights, 'di ba? Yan, individuality, democracy, yan. Ganun yung dahilan. So yung behavior mo, iniisip mo, inaayon mo doon sa pangarap mo, doon sa gusto mo, ano yung mahalaga sa'yo. So values are the criteria people use in assessing their daily lives, arrange their priorities, and choosing between alternative course of action. So, ayan, sabi nga, assessing their daily lives, arrange their priorities, ano yung kailangan kong gawin, ano uunahin ko, ayan, and choosing between alternative course of action. So yung kilos, yung course of action, binabase mo kung ano yung mahalaga sa'yo. Ayan, setting up the priorities. Ayan. And, ayan, yung artifacts, sige na nga, 47 pa lang naman eh. Padaanan ko na to. So, artifacts are the final element of culture and may prove puzzling to people outside the given culture. However, artifacts often make much sense from the perspective of the people living amid a given culture. Objects, representations, assemblage, institutions, knowledge, and conceptual frameworks that are used to attain a particular expression, interpretation, goal, or desired ends. The value of artifacts is its capacity to reshape and have impact on perception, meaning making, beliefs, actions, and intuitions. Ayan. So, again, the artifacts are objects. No? They are objects containing representations, assemblages, yung mga binubuo, ayan, mga institutions, knowledge and conceptual framework to attain a particular expression, interpretation, and goal or desired ends. Okay? Para di kayo mahirapan, technically, yung bahagi ng kultura na nahahawakan, mga bagay-bagay na may connection o ina-associate natin sa kultura o kaya kaisipan o kaya ay paraan ng pag-express, no? Is what we call artifacts, no? Katulad na lamang ng sa bahay ninyo, no? Yung artifact sa bahay ninyo, ano ba yung pwedeng example? Halimbawa, yung tatay nyo, halimbawa kayo, no? Sa bahay ninyo, yung mga medal, halimbawa, matalino ka eh. Yung mga medal mo, dinidisplay sa bahay nyo. So, kaya dinidisplay yung medals na ito ngayon, these are objects
turn into artifacts. No, they are representation, an expression, an interpretation, no, and desired ends or goal na gustong ipakita. Paano po yun, sir? May pumasok sa bahay ninyo, nakita yung medal mo, no? Uy, ang dami namang medal ng ng anak mo. Yan. Anong desire end ng magulang mo? Maipagmalaki ka. Ay, hindi naman, ano lang yan. Yan, simpleng yabang ba? Ganon. So, itong medal na ito is a representation, no? It's also an expression na meron kang alam, meron kang, alam mo yun, meron kang achievements, no? Na pwede rin sabihin natin interpretations, 'di ba? Kapag marami kang medal, ang nasa isip ng mga nakakita ay matalino 'yan, ang daming medal eh, 'di ba? So mga bagay sila na nagti-trigger, no? Nagti-trigger ng ibig sabihin. 'Yun yung tawag natin artifacts. So they are objects that triggers expression, interpretation, goal. Paanong goal, sir? Goal ng nanay mo na may pagyabang ka. 'Di ba? Goal ng nanay mo na may pagmalaki ka. Kaya na dinidisplay yung dinidisplay yung mga medal mo. Ayan. At meron siyang desired ends. Ano yun? Kapag may nakita, bumati. No? Ay, dami namang medal ng anak mo. Ayan. Yung goal nila yon, desire nila yon. Ayun. Okay? So, meron ba, nagigets nyo ba yung sasabi ko? Thumbs up nga kung gets nyo. Ayan. Thank you. Buti naman. Ayan. So, puputulin muna natin yung discussion natin for the culture. Ayan. Dito hanggang sa artifacts. The functions of culture. Ayan. And change and development will be discussed for next week for our asynchronous classes. Okay? So, I'll stop the presentation to give time para sa ating secretary, representative to take a snapshot or screenshot rather of our Okay na attendance. po, sir.